Nagkamali pala ako. Akala ko kahapon ay Friday nga. Ngayon pa lang pala ang Friday. Napaaga yung aking thank God it's Friday. Pero actually, alam nyo kasi, kaya nawalan na ako ng sense of araw. Busy-busy tayo dahil naglipat bahay nga po tayo. No? Pero tayo po ngayon ay nakalipat na at settled in na tayo sa ating bahay. At sana ito na ang huling tahanan ko dito sa Europa. At sana ang huling pag-i-impake ko, sana as soon as possible, pauwi na ng Pilipinas. No? Dahil talagang uwing-uwi na po tayo sa Pilipinas. Alam niyo po talaga, noong 11, nagbalik tanaw tayo sa sa ikaunang taon na pagdating dito ni Tatay Digong matapos siya makidnap. Pero syempre, nung 12 naman ng buwan nito, ikaunang taon ko rin mula na aking pagdarating rito sa Europa at hindi pa nga tayo nakakapag-balik tanaw dun sa mga pangyayari. No? Pero ang maalala ko lang po noon, ako naman po ay nagpunta rito para makatulong nga kay Tatay Digong. Hindi tayo nabigyan ng pagkakataon dahil tinutulan tayo ng prosecutor mismo na si Karim Khan ng ICC. At mula noon ay narito lang tayo para magbigay ng suporta kay Tatay Digong. No? Tayo po ay nasa Austria dahil meron silang tinatawag na Dublin Rules na kung saan ang bansa na nag-issue ng visa ang dapat magbigay ng protection sa mga asylum seekers. At pagamat nakasampung buwan tayo sa dahig, no, kinailangan sumunod sa patakaran dahil totoo naman po, sa Austria ako kumuha ng visa dahil kaya naman ako kumuha ng visa sa Austria nung huling beses na may visa ako sa Schengen, dahil dun nga po yung mga kliyente ko na mga taga-Austria, kaya mabilis ako nabigyan ng visa dito sa Austria yung mga panahon na yon. Nawalay tayo ng hindi naman completely walay kasi nasa Europa rin pa rin ako, pero medyo napalayo tayo kay Tatay Digong, pero ang puso't damdamin natin nandun pa rin, no? Kasama ni Tatay Digong. At sinasabi ko nga na kung may pagkakataon na makakauwi ako ng Pilipinas, I would want that, pero mas gusto ko talaga sabay na kami ni Tatay umuwi. No? At meron naman akong mga kaibigan na ewan ko kung naniwala kayo sa mga feng shui, sa mga horoscope. Ang sabi naman sabay talaga kami uuwi ni Tatay itong taon nito. Sana nga po mangyari. No? Ako naman po, hindi naman talaga completely na dumidepende sa mga ganyan. Pero sa akin naman, walang mawawala kung mangyari yan. No? Dahil yan din naman po ang ating pagdarasal na sana makauwi na kami dalawa ni Tatay dyan sa Pilipinas. No? Bagamat talaga naman ang uuwian natin puro problema. No? Kasi dami ng problema bago pa nagputo ko sa sakit ng silangan, nadagdagan pa ngayon talaga. No? Talagang matinding pagsubok itong pagdadaanan natin dito sa gera sa gitnang silangan dahil hindi po biro itong nawawalan na tayo ng supply ng langis, no? Dahil halos lahat naman ng langis natin na talaga nanggagaling dyan sa gitnang silangan. O nga pala po, no, lumalabas sa datos na 30% ng ating mga inaangkat na mga finished product na gasolina at diesel ay galing sa China. At pinost ko nga po yung sinabi ng mga Chino na hindi naman daw nila tayo iipitin pagdating sa supply. Mga panahon ngayon na talaga nagkakaipitin na sa supply. At ang sabi ko, anong masasabi ni Tony Carpio, ni Risa Ontivirus, ni Chel Jokno, ni Laila de Lima, mga kaaway ng China. Nakakakuha ba tayo ng gasolina at diesel ngayon sa Amerika? Ang inyong mga amo. Hindi. Dahil ang pagkukunan natin ngayon nagkakagipitan ay yung bansa na pilit yung inaaway na talaga namang pinanggagalingan din ng kapital at turista na pinakikinabangan ng ating mga karatig bansa dito sa Southeast Asia na hindi natin na papakinabangan kasi nga ang mga uri ng mga Tony Carpio, Ontivirus, De Lima, Jokno, Tariela ay pilit na linalabanan at inaaway ang bansang China. Pero ngayon po, balik tayo dun sa isang issue at ito po ang pinaka-latest sa ICC na inatras na ni Attorney Kaufman yung kanyang motion para ma-disqualify yung mga Pilipinong abogado ng biktima dahil di umano sila ay merong conflict of interest. Now, hindi po yan kauna-unahang pagkakataon na narinig natin ang conflict of interest. No? Kung maalala ninyo, bagamat itong prosecutor na tumutod din sa aking pagiging parte, kabahagi ng Defense Counsel ay nag-leave dahil siya ay iniimbestigahan dahil may reklamo na siya ay manyakis, na-disqualify din siya na hukuman. At ang basehan kung bakit na-disqualify itong si Kaufman, ay hindi pala si Kaufman, si Karim Khan, sorry. Ang dahilan kung bakit na-disqualify itong si ICC Prosecutor Karim Khan, nung siya pala isang pribadong abogado, siya ay nakipag-ugnayan na sa mga di umano mga biktima ni Tatay Digong at siya ay nagbigay na ng legal advice. Now, na-disqualify siya dyan kasi nga po ibang siste ng ICC, ang siste inquisitorial.
yung mga prosecutor, hindi lang sila inaasahan na mag-case build up. Hindi lang sila inaasahan na kumalap ng mga ebidensya laban sa akusado. Inaasahan din sila na kapag meron silang ebidensya na nakita na magpapatunay na walang pagkakasala ang isang akusado, yan ay ilalabas na nila, di ko konsidera nila. At na-disqualify nga si Karim Khan dahil bilang isang dating abogadong pribado ng mga biktima, natural, ipipikit niya ang kanyang mga mata sa mga ebidensya na magpapakita na walang pagkakasala si Tatay Digong. Bagamat yung desisyon na disqualification ay parang wala masyadong ibig sabihin dahil naka-on leave na nga itong si Karim Khan, at least yung desisyon na yon ay kauna-unahan at kaisa-isang motion na pinaboran ng hukuman na hinain ng abogado ni Tatay Digong. Wala na pong ibang motion na pinabura ng ICC sa kadami-dami mga motion na final nila doon sa lack of jurisdiction, doon sa interim release, kaisa-isahan lang po yung pinaburan nila, at yan nga po isang desisyon na parang hindi naman po talaga importante dahil nakapag-leave na o hindi na talaga sumasapi si Karim Khan. Yung desisyon na disqualify si Karim Khan dahil siya naging pribadong abogado ng mga biktima, magagamit lang po yan kung maibabalik na sa trabaho itong si Karim Khan at wala namang indikasyon na mariresolba kaagad yung reklamo sa kanya, no, sa pagiging manyakis sa lalong mabilis na panahon. Pero bakit pati ang mga abogado ng biktima inattempt, sinubukan na ma-disqualify ng mga abogado ni Tatay Digong? Well, sa totoo lang po, hindi ko alam kung anong dahilan kasi hindi naman na-publish kung ano talaga yung dahilan nila, no, na pinadisqualify nila. Bagamat itong motion nila to disqualify itong mga Pilipinong abogado, mga tanging Pilipino na nakakasapi dito sa proceedings ngayon, ay hindi naman na-publish yan. No? At ang desisyon naman ng hukuman nung pinablish lamang ay sinabi walang basihan at wala silang nakikita na conflict of interest doon sa pagtatalaga sa mga Pilipinong abogado bilang abogado ng biktima. Pero ang tanong, ano ba ang mga dahilan para ma-disqualify ang mga abogado ng biktima? Sa totoo lang po, nung ako'y nagsisimula sa ICC, hindi ko na maakalain na talagang magkakaroon ng participation ng abogado ng biktima. At least yung mga pribadong abogado ng biktima, dahil alam kong meron namang permanenteng abogado mga biktima sa ICC. So akala ko sila lang. So nung ako po ay naging kauna-unahang Pilipino at Asyano na nakapasok dyan sa list council ng ICC, hindi ko maakalain na magkakaroon ng ganyang partisipasyon ng mga abogado ng biktima. No? So nakita natin ngayon na at least 2 Pilipinong abogado ang nakapagsalita na. Sila ay makasaysayan dahil sila yung kauna-unahang mga Pilipino nagsalita. Pero siyempre yan ay abogado ng biktima at tayo naman po ang sinusuportahan natin ay kung talagang merong reklamo mga biktima, hindi natin sinasabi na wala silang hindi sila naging biktima ng krimen, dapat lang sa Pilipinas sila magdemanda. Kasi tayo isang malayang bansa, independyente, at merong gumaganang hukuman. Yun lang po sinasabi natin. Hindi natin sinasabi na sigurado tayong walang krimen na sila ay naging biktima, kaya lang dapat Pilipino ang magdesisyon ng mga kaso na yan. So, kung ang dahilan na si Karim Khan ay na-disqualify dahil siya ay minsan tumayo bilang abogado ng biktima at dahil dyan ay posible na ipinikit niya ang kanyang mga mata sa mga ebidensya na papakita ng walang pagkakasala ni Tatay Digong, ano naman ang mga basihan para ma-disqualify yung abogado mismo ng mga biktima? Well, unahin po natin na ang ICC ay nagkakaiba rin sa ating lokal na hukuman kasi itong abogado ng biktima ay isang inobasyon. Bago po yan. Kinikilala natin na mga biktima ay merong karapatan dahil sa ating batas, no? Ang krimen, ang nagreklamo ay people of the Philippines. Pati po sa ICC, ang nagreklamo ay yung prosecutor, no? Na tumatayo bilang prosecutor sa ngalan ng buong daigdig dahil ang mga krimen naman na linilitis ng ICC ay mga crimes against humanity, no? Krimen laban sa buong katauhan. So, innovation itong abogado para sa biktima dahil sa kauna-unang pagkakataon, kinikilala na mga biktima may karapatan. Ang karapatan ng mga biktima, ang pangunahing karapatan ay sa reparation. Ang reparasyon, hindi lang pagbabayad ng compensation, bagamat yan po ay kabahagi ng reparation. Ang reparation ay kinakailangan ibalik yung estado bago sila naging biktima ng paglabag ng kanilang karapatan. No? At kung kinakailangan ng psychosocial counseling, kinakailangan bigyan po sila. Kung kinakailangan ng kompensasyon, pera para mabura yung mga epekto ng mga maling nagawa sa kanila, kinakailangan bigyan sila.
At saka ang pagkakaiba pa dyan sa ICC, yung pagbibigay ng reparasyon, kung may mahahanap na ari-arian sa akusado, dapat manggaling doon. Pero kung wala, ang korte mismo magbibigay ng reparasyon. No? Dahil hindi naman obligasyon lamang ng biktima magbigay ng reparasyon sa mga tao na nalabagang karapatan, kung hindi sa ICC, yan ay obligasyon ng buong daigdig. Kaya meron silang tinatawag na Victims Compensation Fund. No? So, ano naman ang dahilan para ma-disqualify ang isang abogado ng biktima? Kasi sila naman, abogado sila ng biktima, so hindi dapat na punto laban sa kanila na nung minsan ay sila ay naging abogado na ng mga biktima. Well, meron pong talagang mga batayan para sila ay ma-disqualify. Ang unang-unang po talaga ay yung tinatawag talagang conflict of interest. Kailan magkakaroon ng conflict of interest ang mga abogado sa biktima? Well, kung marami pong mga biktima at tali-taliwas yung mga posisyon ng mga biktima. For instance, kung iba-iba yung mga bersyon ng mga biktima, hindi po pwede na iisang abogado lang ang tatayo para sa kanila, lalong-lalo na kung nagsisisihan yung mga iba't ibang mga biktima. No? Pangalawa po ay kung meron talagang pagkakataon na yung abogado na tatayo para sa biktima ay nagbigay na rin ng legal advice sa akusado. No? Yan po yung talagang classic conflict of interest na hindi ka po pwede maging abogado sa akusado at sa mga biktima. At kung merong personal na interest yung mga tatayong abogado bilang abogado ng biktima. No? Ang siguro halimbawa dyan, kung meron silang financial interest, kung sisingil sila no, sa mga biktima, no, yan po ay dahilan para sila ay ma-disqualify. Now, pwede rin po silang ma-disqualify kung magpapakita sila na sila ay hindi impartial. Siyempre po, dahil sila ay abogado ng biktima, expected na ang talagang paglalaban nila ay yung karapatan ng mga biktima. Pero hindi naman po ibig sabihin na palibhasa abogado sila ng biktima, sila ang magiging dahilan para magkaroon naman ng injustice ang akusado. Kailan siya magkakaroon ng, kumbaga, disqualification on the basis of impartiality? Well, unang-una, ang trabaho po niya ay protektahan at ipahiwatig sa hukuman ang damdamin ng biktima. Ibig sabihin, wag siya dapat tatayo bilang prosecutor. At kung nakita ko naman doon sa mga Pilipino, no, lalo na yung pangalawang Pilipino, kilala ko po pareho yan, no, may mga pagkakataon na yung kakulangan ng prosecution ang nag-pick up at ang nagsabi sa hukuman ay yung abogado ng biktima. Hindi po dapat yan. Kasi hindi po dapat de facto prosecutor ang mga abogado ng biktima. Dapat dun lang talaga sila sa saloobin at interest ng biktima. At yung pagpuprueba ng elements of crime, yan po ay trabaho ng prosecutor na at least doon sa mga naging presentasyon ng pangalawang abogado ng mga biktima, yung kakulangan ng prosecution kasi halata naman na hindi masyado handa yung prosecution pagdating doon sa closing remarks nila, no, ay pinunuan ng abogado ng mga biktima. Hindi po tama yun, no, dahil hindi sila dapat de facto prosecutor. Hindi rin po dapat sila nakikipagtulungan ng hindi tamang pamamaraan sa Office of the Prosecutor kasi nga po, trabaho ng prosecutor na pruebahan ang elements of the crime, hindi nila trabaho yon. At syempre, kung sila ay magpapakita ng bias or hostility doon sa akusado. Now, doon naman po sa mga talumpati ng mga abogado ng biktima, halata naman na ayaw nila si Tatay Digong. In fact, tinatawag nga nila ng mga mini-clones sa mamamatay tao. So, sa tingin ko, bias or hostility na yon. No? Pero hindi masyado pinansin ng hukuman o di naman kaya, hindi naman yan napasama doon sa motion ni Kaufman na pa-disqualify sila dahil baka yung motion ay naihay na bago pa magkaroon ng confirmation of charges. Pero sa tingin ko, kung ang motion ay hinain matapos ang pagdinig ng confirmation of charges, may papakita na talagang merong bias or hostile talaga ang mga abogado ng mga biktima. So dahil sa ICC dapat manatiling impartial at saka independenteng mga participant. Maging independent participant ang mga sandali lang po ha, nawala ako ata
Hindi naman nawala. Hindi nawala, kundi dumilim ako. Paano kaya yan? Dumilim ako. Hindi ko maintindihan kung ano nangyari. Lalagyan ko na lang ng ilaw, pero baka hindi nyo rin ako nakikita. So anyway, yun po yung... tapos, syempre, kinakailangan ay wag sila gagawa ng kahit anong kasinungalingan sa hukuman, hindi nila i-breach yung confidentiality, at saka yung mga public statements nila ay dapat hindi prejudicial kahit kanino. Now, pwede rin silang ma-disqualify kung talaga magkakaroon ng abuse of process na tinatawag, no? Kung sila ay gagamit ng mga peking ebidensya, kung sila ay hindi susunod doon sa mga confidential na mga rules ng korte, at kung sila ay sususugan ang mga maling strategiya na gagawin ng prosecution. Well, anyway, ang dahilan po siguro kaya inatras na ni Kaufman yung kanyang motion ay dahil unang-una nga, no, kaisa-isahan pa lang motion ang napagbigyan ng hukuman, at yun nga po yung disqualification ni Karim Khan na naging desisyon matapos na naka-leave na si Karim Khan. No? Siguro inatras na rin yan dahil mas importante na tutukan na yung merito ng kaso, dahil kung magtutuloy sa trial proper ay kinakailangan talagang paghandaan yung kaso mismo. Pero ang punto po, may mga dahilan talaga na dapat pati ang mga abogado ng mga biktima ay manatiling impartial at independyente. Independyente sa prosecution, at siyempre dapat sila ay hindi bias at hindi sila hostile sa akusado. Dahil ang pinaka-importante sa hukuman, lahat ng mga sumasapi sa pagdidinig ng kaso sa ICC, dapat sila ay itataguyod ang integridad ng hukuman at hindi magpapakita ng kahit anong behavior na magbibigay impresyon sa kahit sino na hindi kaya magbigay ng katarungan ang ICC. So maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Hindi ko po alam kung nakikita nyo ako dahil bigla tayong dumilim, pero talaga pong kukonsulta ako sa technical natin dahil sunod-sunod na itong mga technical failures. Baka kinakailangan ko na ng bagong computer. No? So hanggang sa muli nating pagkikita, ito po inyong Spokes ng Bayan nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines. Bye!